So ayun na mga boss, kamusta kayo? Bali, part 9 na tayo ng vlog natin. And for today's video mga boss, mag-install tayo ng JRP swing arm natin and 320mm na shock. So ito yon. Ito yung JRP swing arm natin na plus 4 CNC type, bagong version. Pero hindi na siya latest, merong mas latest dito. And ito yung 320mm na shock natin. So umpisa na natin. Tapos sa magtatanong kung anong gagamitin ko na axle, yung stock lang, and papamachine shop natin yon, papagawa natin double thread or nung double lock parang sa hang, ganoon. And dito is CNC lang na bolts. So ito yung shock natin mga boss. Yan, sa mga gustong mag-order nito mga boss, ayan. Yung JRP swing arm natin na plus 4. Meron akong upload nito, yung unboxing natin. So sa mga comment section meron link doon. So doon ko binili to. So ayan, may video tayo dyan. So ito yung design niya mga boss. Ayan o, napaganda. Plus 4 yan. Plus 4. So install na natin to mga boss. And dito mag-adjust tayo ng konti pala. Ito, sagad natin para mas okay. Ito okay na yung shock natin. Nahigpitan na rin natin and nasagad na natin to. So bakit ko sinagad? Para mag-slant tignan yung shock natin. Yan. So meron akong kasama dito. Yan, kapatid ko. So tagawak natin. So bago tayo mag-umpisa mga boss, turo ko kayo ng tips para hindi maalog yung axle natin. Abot mo natin. So ito yung stock axle natin and ito yung bushing ng JRP. Ayan. Pag pinasok yan, yan o, kita nyo, sobrang luwang. Ayan o, maalog. Kita nyo yung space nya. Yan o, sobrang luwag. Ayan o, maalog siya. So ang tips ko dyan mga boss, bumili kayo ng ganito. Yan, or kung may nabili kayo sa shock nyo nakasama, itong nabili ko na shock, ayan yung push, may kasama siyang spacer. So ito yon, yan yung ilalagay natin dito para hindi siya maalog. So ilagay na natin, tapos ipapakita ko sa inyo kung wala na siyang play. So dyan lang siya sa loob, lalagay nyo na ganyan. Diba saktong sakto lang. Ayan o, kita nyo, mag-i-slide pa yan. Di siya masikip, di siya masyado maluwag. Ayan o, yan mga boss. So ganyan gagawin nyo, kabilaan yan. And ito, tapos ito yung axle natin. Tignan nyo, wala na siyang alog kasi sakto na yung space. Ayan o, kita nyo yung space nya mga boss. Oh. So ayan, sakto lang siya, wala na siyang alog oh. Oh, diba? Yun lang. Install na natin. Ito yung problema natin dito mga boss. Ayan o, kita nyo, maluwang siya dito. Ayan o, tignan nyo agwat nila. So ayan, maglalagay tayo ng washer dyan. Siguro mga tig-2 or 3 washer lang, para hindi siya umalog. Ito, ganito yung haba niya, sakto na yan kasi maglalagay tayo dito ng shifter natin. So abangan nyo sa next vlog natin, maglalagay tayo ng shifter. So ito yung shock natin. Ayan, buksan natin. Yan, 320 to. Kung gusto nyo mag-order mga boss, hanapin nyo na rin din sa post ko na nag-unbox ako ng ganito. Nandun yung link sa comment section. So install na natin to. Ayan. Tanggalin na natin tong bolts na to. Tanggalin na natin tong stock na shock, na rear shock. Ito yung bolts, gagamit tayo dyan ng 14mm na close range. Ayan. So ayan, ito yung sa stock 340mm. Ito naman is 320mm. Tapos may kasama din to na bushing. Lalagyan natin tong bushing syempre. Ito yung bushing niya sa taas kasi maluwang yung stock na bolts. Yan, lagyan natin siya ng bushing. Bali yun, lagyan na natin yung bushing nito. Yung kasama niya na pre sa taas. Ito yung CNC bolts natin mga boss.
Yan mga boss. So install na natin. So ayun na mga boss, tapos na natin siyang install. Ayan siya, napakaganda. And yung tindig nung shock naka-slant talaga. So ayun na mga boss, bali dito na natin tatapusin tong part 9 natin. So abangan yung part 10 natin. So ayun na yung tsura niya. So ayan, binalot ko na rin siya ng plastic para hindi siya maggas-gas. Tapos susunod ko na rin to. So ayun na boss, maraming salamat sa panonood nyo. Ride safe and peace out.